Hi guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Kape muna sa morning, then nakapamalengke na ako sa malapit naming palengke and nakabili ako nitong cabbage and egg. What I eat in a day na super simple lang na pwede nyo i-share sa family. Let's go! I-share ko yan sa inyo today. So nakikita nyo guys yung mga ingredient natin. Sobrang simple lang. May coconut oil tayo. May cabbage. Meron tayong sibuyas, bawang, kamatis, salt and pepper, and yung ating scrambled egg. So, dalawang eggs yung ginamit ko dyan. So, first step is, pag mainit na yung ating lagayan or yung ating pan, is pwede na nating ilagay yung ating oil. So, coconut oil yung ginagamit ko madalas guys. Pero kapag hindi coconut oil, yung mga oil coming from the meats, for tipid tips, pwede nyo pong gamitin. So, nalagay na natin yung oil. After nyan, ilalagay naman natin yung bawang. So, hindi ko alam kung ano ba talaga dapat yung inuuna. Yung bawang ba talaga or yung sibuyas. Bahala na kayo dyan guys. But anyway, nilagay ko muna yung bawang and hahalu-haluin muna natin siya hanggang sa medyo maging golden brown na siya. After nyan, syempre, i-add na rin natin yung next nating ingredient na pangpalasa. So, next natin na ilalagay ay ang ating sibuyas. So, normally, yung mga pagkain na tumutubo sa lupa, mga root crops, is mga high carbs. Pero dahil itong mga bawang at sibuyas natin guys, pampalasa lang naman natin yan. Hindi naman tayo makaka-consume ng sobrang dami. So, okay lang naman na gamitin natin siya pagdating kay low carb. So, hinahalo-halo ko na ito hanggang sa maging parang translucent or parang transparent na po ang ating sibuyas guys. Pwedeng-pwede na nating isunod yung ating next na ingredients. So, next natin, syempre, ay ang ating kamatis. So, si kamatis, guys, pagdating sa mga beginners, ingat-ingat lang din. Dahil may pagka-high carb din yung ating kamatis. Minsan, depende pa dun sa kamatis na ginagamit natin. Pero, again, kung pansahog lang naman natin dyan, okay lang din naman yan na ihalo. Basta, hindi naman palagi nating gagamit-gamitin yan. So, okay. So, ayan, nailagay ko na yung bawang sibuyas at ang ating kamatis, guys. And, hahalu-haluin natin siya hanggang sa siya ay maluto na sila pare-pareho. So, diba? Sobrang sarap mag-prepare ng ating meal, guys. Mas okay kapag tayo talaga yung nagpe-prepare. Kasi, alam natin yung mga ingredient na nilalagay natin. Especially kung health goals ka pagdating kay low carb. Napaka-importante magbigay ka ng time to prepare. Next, syempre, is ilalagay na natin ang ating bidang vegetable for today's video, which is si cabbage. So, si cabbage, guys, napakadaling bilhin sa palengke namin. Hindi ko alam sa inyo kung anong maraming vegetables sa area ninyo or sa country ninyo guys, pero mga green leafy vegetables guys ay napaka-importante sa ating low carb meal. And madalas ito yung favorite ko din na rice substitute na mas natural, si cabbage. So may recipe tayo niyan. Ilalagay ko yung link sa baba or pwede nyo i-check sa ating playlist. Pwede kayong gumawa ng cabbage rice. Napaka-easy lang din niyang gawin. So, after natin yang mailagay, syempre hahaluin din natin siya para naman maghalo-halo yung lasa ng ating mga ginisa. So, diba, napakadaling maluto lang din ng cabbage, guys. And, sobrang dali lang din niyang i-prepare. Kapag ginawa niyo siyang rice substitute is mas less yung time ninyo sa pagpe-prepare sa kanya kaysa sa mga iba pa. Pero may mga iba pa tayong rice substitute na pwede ninyong gamitin din. So, kung gusto nyong malaman yan, mag-comment kayo down below. Gawan natin ng another videos pa kung ano yung mga rice substitute na gusto nyong matutunan pa pagdating kay low carb. So, etong ganitong mga recipes lang guys, pwede nyo nang ma-share sa family ninyo. Hindi nyo na kailangan mag-separate pa ng mga meals kasi pwede nyo na tong i-share and pasok na pasok sa low carb. O, diba? So, yan. Nag-add na tayo ng salt and pepper dito sa part na ito guys. Kayo nang bahalang mag-adjust kung gaano
yung taas ng lasa ng salt and pepper sa inyo. But again guys, pagdating kay low carb, huwag kayong matakot na mag-add ng salt. Importante yan para sa ating electrolytes. Napaka-importante po ng ating sodium na maibalik sa ating katawan. Okay? So, yan. Ganyan lang siya kasimple, guys. Pagka-add ko ng salt and pepper, babalikan natin siya after mga 5 minutes lang. And after 5 minutes, i-check na natin, guys. Ganyan na yung tsura niya. Madali lang naman maluto si cabbage, kaya nakakatuwa talaga pag ito yung ginagamit kong vegetable, guys. So, after nyan, since luto na siya, mag-a-add naman tayo ng water. 1 cup of water is okay. So, kayo nang bahalang magtansya guys sa paglagay ng water. Depende kasi yan kung gaano karami yung vegetable na available sa inyo or sa ginamit ninyo. Okay? So, ayan. Hahaluin ko lang din siya ulit. And babalikan natin siya after mga 5 minutes ulit. So, after 5 minutes guys, is pwede na natin i-add yung ating scrambled eggs. So, 2 pirasong eggs yung nilagay ko dito. Pero kayo, kung gusto nyo dagdagan pa, okay lang din naman. And syempre, 'di ba, mainit naman yung ating ginisang cabbage na ito. So, pwede na nating i-low fire guys sa moment na ito kasi maluluto naman na yung eggs niyan. So, hahalu-haluin lang natin siya para matulungan na ma-mix pa rin yung mga lasa ng ating mga ginisa. Diba? So, ilang minuto na lang guys, ready na ang ating basic meal of the day ninyo. So, ayan na nga. Eto na siya after mga another 5 minutes, guys. Ready na siyang i-serve sa ating mesa. Pwede nyo siyang i-serve with 2 boiled eggs katulad nitong sa akin for today's video, or pwede nyo i-serve ng iba't ibang meats or seafoods. Okay lang yan. Eat when you're hungry and stop when you're full. So, I hope may natutunan kayo in this video, guys. If you do, please click on like, comment, and make sure to subscribe for more upcoming videos. Thank you so much for watching. Bye!